Brothers and sisters in the Lord, magandang araw po at nandito naman tayo ulit sa ating programa na pinamagatang Babalik Ka Rin. Sa ating istasyon na ETV Network Philippines na pinangunahan sa ating mahal na Obispo Bishop Teodoro Bacani, Bishop Emeritus of Novaliches, kasama ang lingkod ng Panginoon, Brother Bin Yalong, na ginamit na bilang instrumento para mapalaganap ang katotohanan, at kasama ang inyong kapatid, Brother Noe Dura, na nakilalang pastor noon, Katoliko na ngayon. Mga kapatid, sa ating pag-umpisa, sa ating tatalakayan ngayon, how I realize that the Catholic Church is the one who compiled the Bible. Bago tayo magpatuloy, umpisahan natin sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, basbasan mo kami na sa pagpapahayag na ito ay ikaw ay aming maluwalhati at ikaw ang matataas sa makatotohanang aming ipapahayag sa oras na ito. Gives us your inspiration by the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus, through the intercession of the Blessed Virgin Mary and all the saints. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, bilang isang pastor na namuhay at nangangaral, isinilang sa isang pamilyang hindi Katoliko, alam niyo mga kapatid, sa aking buhay, ay sa totoo lang, dahil sa aming mga pangangaral, ay naniniwala talaga ako na kami talaga ang may-ari sa Biblia, kaming mga Protestante. Kaya sa aming pagpapalaganap kasama aking tatay at nanay, ay talagang palaging dala-dala namin ang Biblia. No? So makita ninyo na karamihan sa amin, hindi namin inilayo ang Biblia sa amin, palagi kaming nakahawak sa Biblia. Kahit saan, mag-evangelism kami, kasi nandiyan sa aming isip o sa akin mismo na pastor na we really own the Bible, or the Protestant is the one, true Christian, who is used by God to why we have the Bible today. Ibig sabihin, kami ang nagiging, sa aking pag-intindi bilang pastor, kami ang may-ari. Kaya sa aming mga pag-evangelize, talagang dala-dala namin, ako mismo, dala-dala ko palagi ang Biblia, pati ang aking tatay, at talagang makumbinsi naman tayo mga kapatid. Sa totoo lang ba, no? Kung tingnan natin ang ating kapaligiran, ang ating mga pangyayari, kasi totoo talaga parang kami ang may-ari, kasi makita man namin sa mga Katoliko na hindi nagdadala ng Biblia. So sa amin, mga bata, no, na lumaki ka dyan sa paniniwalang ganun, na palaging nagbabasa ng Biblia, which is very beneficial, mga mahal kong mga kapatid sa Panginoon, ay talagang ito ang nagdevelop sa akin, na we own the Bible, at talaga we love the Bible so much, at binasa namin palagi ang Biblia. Ang aking hindi malimutan, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, that the Scripture is inspired by God, and it is useful for teaching, correction, and refutation, and training, so that the man of God will be equipped for every good work. And also in Romans chapter 14 verse 5, it says that what was written in the past, it is written for our instruction, so that through the encouragement of the Scripture, we might have hope. Kaya nga, patuloy kaming nagbasa sa Biblia, at na-memorize ko yun bilang isang young people na Protestante. Napakaganda sinasabi sa Romans chapter 14 verse 5, that what was written previously, what was written in the past, it is written for our instruction, so that through the encouragement of the Scripture, the Bible, we might have hope. Kaya everyday, dala-dala ko ang Biblia, pagbasa sa Biblia, because napakagandang sinasabi that the Scripture is inspired by God and is useful for teaching, for correction, for refutation, and for training in righteousness, so that the man of God may be equipped for every purpose. So, for every good works. Kaya doon ko nakita, mga kapatid, ang aking buhay na I really love the Bible so much, at wala rin sa aking isip na mangyari itong mga bagay na ito. Paano ko ba naintindihan ang na-open ang aking isip at ang aking
ang aking puso tungkol sa katotohanan ito na the Catholic Church is the one used by God why we have the Bible today. Because one time, I read the document of our father of Protestantism, Martin Luther. Sabi niya sa kaniyang sulat, Martin Luther's Work in Writing, Volume 14 and 16, sabi ni Martin Luther, mga kapatid, na we concede what the Catholic Church says is true, that the papacy has God's Word, and the office of the apostles, that we receive the Bible from them, the sacrament, and the pulpit. So yung nabasa ko yun, parang very shocking, no? I was shocked during that moment. Totoo ba itong documents na ito? So tinignan ko talaga ang documents na aking nabasa, na nagsabi si Martin Luther, nag-concede na we concede what the Catholic Church says is true, that the papacy has God's Word and the office of the apostles, that we receive the Bible from them, the sacrament and the pulpit. Kaya doon ko pinalaliman ang aking pagnilay-nilay sa history, nag-aral ako sa history, then unti-unti kong nadiskubrihan, mga kapatid, ating mga mahal na mga magulang at mga kaibigan na nakikinig sa video na ito, na ang pinakaunang simbahan pala ay ang simbahang Katoliko. So yung naintindihan ko yun, at nagbasa ko sa kasaysayan, na ang Reformation ay sa 17th century na, 1517, nangyari ang Reformation, mga kapatid. Doon ko unti-unting naintindihan na before the Reformation, bago mag-umpisa ang Reformation, nandyan na ang simbahang Katoliko, ginamit sa Panginoon para mayroon tayong Biblia ngayon. At yung nagpalalim na ako sa pagdiscovery sa katotohanan, nadiskubrihan ko na ang mga obispo in the year 382 by the leadership of Pope Damasus called all the bishop to study which writing are to be included in the sacred scripture. And when I read a particular document in the Catechism, number 120, nagsabi na, it was by the apostolic tradition that the Church discerned which writing are to be included in the Scripture, in the Bible. And the complete list is called the canon of the Bible. Dito nakasulat, mga kapatid, itong hinahawakan kong Catechism, in number 120, ang sinabi na it was the Catholic Church, according to the apostolic tradition, used by God, why we have the Bible today. Kaya yung nakita ko yung makatotohanan yan, I pray to the Lord, Lord, please guide me, inspired me, you allowed me to discover this truth, na kahit na personally, naniwala ako na kami talaga ang may-ari sa Biblia, pero ngayon nakita ko, naintindihan ko ang kagandahan na ang simbahan palang Katoliko, ang ginamit mo para magkaroon tayo ng Biblia ngayon. Kaya doon ko unti-unting na-appreciate ang simbahang Katoliko, that the Catholic Church is the church used by God why we have a Bible today. Ginamit sa Panginoon. Ako, yung inisip-isip ko, kung ang Baptist, nag-umpisa ang Baptist 16th century. Kung ang Seventh-day Adventist, nag-umpisa ang Seventh-day Adventist sa 1843. Kung ang Protestante, nag-umpisa ang Protestantism sa 1517. And then, ang Mormons nag-umpisa sa 1830. Ang Evangelical nag-umpisa sa 1830. At ibang mga movements sa simbahan, paano ko matanggap na sila ang ginamit na instrumento sa Diyos para magkaroon tayo ng Biblia ngayon? Doon ko, mga kapatid, humbly, I humble myself and I accepted the truth that the church used by God, why we have a Bible today, is the Catholic Church. So I keep it in my heart. I read in the history how the Catholic Church, by their effort na magkaroon tayo ng Biblia ngayon para magiging salita ng Diyos at the Word na magbibigay sa atin ng pag-asa, as Romans chapter 15 verse 4 and 5 says that through the encouragement of the Scripture we might have hope. Ang sinabi naman ni Martin Luther, na we concede what the Catholic Church say is true, that the papacy has God's Word and the office of the apostles, that we receive the Bible from them. Ito ay nagtulong rin sa akin. Sabi ko, Lord, si Martin Luther mismo, tinanggap, inangkin na niya, nag-concede na siya, no? Na tinanggap, kinonsid na ang Santo Papa ay nagsasalita sa mga salita ng Diyos,
at nakaupo sa upuan ng mga apostoles at natanggap natin ang Biblia galing sa kanila, ang sakramento at ang pulpito. So yung nakita ko mga kapatid, pinag-isipan ko at doon unti-unting nagdevelop sa aking puso ang isang respeto sa simbahang Katoliko. Yung nakita ko na ginamit ito sa Panginoon para mayroon tayong Biblia ngayon. Nakaisip rin ako, ngayon, ang Katolikong simbahan ang ginamit sa Diyos para magkaroon tayo ng Biblia ngayon. Pero ngayon, bilang isang pastor, ginamit ko ang Biblia para siraan ang simbahang Katoliko. So doon ako bilang isang pastor, mga kapatid, ang inyong kapatid, Brother Nui, unti-unti kong natanggap na ang malaking katotohanan, ang liwanag na the Catholic Church is the church used by God why we have the Bible today. Kaya sa oras na ito, sana sa aking mga tagapakinig, sa ating mga kapanalig, sa ating mga brothers and sisters na nakikinig sa mga katotohanan ito, palaliman natin. Dahil pag natanggap natin ang katotohanan ito, ay talagang manggaling sa ating puso, magdevelop sa ating puso ang isang respeto sa simbahang sinisiraan, sa simbahang itinatakwil, sa simbahang tinatalikuran, sa marami ang simbahang Katoliko, ngunit sa kasaysayan, ito pala ang simbahang ginamit ng Diyos para magkaroon tayo ng salita ng Diyos. Kaya sa ating mga kapatid na nakikinig ngayon, ang inyong kapatid na Brother Noe, magpa-alaala sa inyo at magbigay sa inyo ng encouragement. Learn deeper the Catholic Church, the Catholic truth, the Catholic Church, para magkaroon tayo ng malalim na pagkilala, pag-unawa sa kabutihan ng Diyos, na ang Diyos ay talagang kumikilos, hindi lang noon sa simbahang Katoliko, kundi hanggang ngayon, patuloy ang pagkilos sa Diyos at ang pagbibigay sa atin sa liwanag na ang simbahang Katoliko, siya ang inang simbahan, siya ang simbahang itinatag ng Panginoon at pinili para gamitin sa Diyos, magkaroon tayo ng Biblia sa ating panahon. Kaya mga kapatid, ang inyong lingkod, Brother Nui, ay magbigay sa inyo ng paalaala na magpapalalim sa ating paniniwala, lalo na sa mga aral sa simbahang Katoliko at sa Biblia na salita ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong pagsama sa akin. Mabuhay tayong lahat at alam natin na darating ang panahon na tayo ay magkakaisa. Tulad sa sinabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, I have other sheep that are not in this fold, and I must lead them also, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Alam ko na tayo mga mananampalataya, pareho tayong nagmahal sa salita ng Diyos. At this is the unifying factor, the Word of God, for unity of all Christians, because all of us love the Word of God na magiging liwanag at magiging ilaw sa ating paglalakbay sa mundong ito. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat sa ating makapangyarihang Diyos. God bless.